Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa ating gobyerno. Ayan, so papanoorin natin tong interview ni Senador Lacson dahil nga nag-walkout sila noong nakaraan sa session about dun sa motion ni Senador Marcoleta. So nag-post kasi siya sa kanyang Twitter, X kung tatawagin, is nagbanggit siya dun ng stupid. Ayan, so panoorin na natin. Okay, and then of course you have a tweet that's now going around and it's viral, and your tweet reads, "It's the rules, stupid." So we're showing that tweet right now on television, and this all started with Senator Marcoleta saying, "Yun nga, kung walang legal background, ang hirap, parang ganon." And of course, Senator Risa Ontiveros immediately lambasted that. And so paliwanag lang natin yung sa pinakamadaling paraan. Kasi diyan sa Senado may mga komite, 'di ba? So yung komite ng rules nila diyan sa Senado is wala pang tao. So bakit ba i-bring up ni Senador Marcoleta sa plenary yan? Ngayon kasi, ang sabi kasi nila diyan, ipinasa na yan sa rule committee. So wala ngang tao kaya ibinalik yan ni Senador Marcoleta yung motion diyan sa kanilang plenary. Ngayon, para ma-discuss ng mga senador, 'di ba? Kasi wala ngang tao sa rule committee. So ngayon, nag-motion sila na pwede bang aprubahan yung rule number 14, section 41 na papayagan ang sino mang senador na makadalo via online, 'di ba? So doon sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil nga hindi nila magets kung ano-anong rules ang binabanggit nila na kesyo bawal to dahil naibigay na yan sa Committee of Rules So wala ngang tao sa Committee of Rule. Kaya nga i-bring up ulit yan sa plenary para mapag-usapan yung lahat. So dahil nga sa ayaw nila na pag-usapan yon or ayaw nilang amyendahan at ayaw nilang makipag-debate, ang nangyari, nag-walkout sila. At tinake offense nila yon yung sinabi ni Senator Marcoleta na kapag walang legal background, malilito ka talaga. Kasi ang pinag-uusapan dyan, yung mga rules and regulation. Kagaya niyan, 'di ba, nung binanggit ni Senador Ping Lacson, yung about sa Rule 24. Anong sabi ni Senador Alan Cayetano? Mali. Ang rules na pinag-uusapan is Rules 36, 'di ba? Panoorin nyo ba yung walkout nila doon. Yun ang pinag-uusapan. So kaya lang umabot sa ganyan sa walkout nila. Dahil nga alam nila na wala silang kakainin doon sa mga binabanggit na rules. Kasi iisa lang ang abogado nila doon. 'Di ba? Hindi nila magets kung anong rules na yung pinag-uusapan. Kaya nga i-bring up yan sa plenary para mapag-usapan ng maayos, maituro sa kanila. Kaya sila nag-walkout kasi hindi nila alam. Yun lang yun. Saka ayaw nilang padaluhin talaga si Senator Bato. So, tuloy tayo sa ating video. It seems that your exchanges with Marcoleta have been getting more heated. Would that be the right description from the flood control investigation to now? Let me clarify, Karen. Idiomatic expression yan Ayan na, tignan mo. Nagsalita-salita siya ng stupid, tapos sasabihin niya, idiomatic expression yan. So, nagpapaliwanag na siya. Yan yung parang keep it simple, stupid. It's the economy, stupid. No? It's like, Pwede mong, para sa akin pwede mong gamitin yan sa ibang bansa, lalo-lalo na sa US at UK, yung western country. Kasi, nila yan understood nila yan culture nila yan Pero pagdating dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin yan, yung idiomatic expression. Kasi hindi yan part ng culture natin. Kumbaga, kabastos-bastos yang sinasabi mo. Wala kang respeto. Kasi, yun ang dating sa mga Pilipino dahil iba nga ang kultura ng mga Southeast Asian country. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na lang yan, idiomatic expression. It is not intended to be meant literally. Okay, tama na. It is not intended, 'di ba? No? Expression yan ng mga tao para bang pag sinabi mong break the ice, hindi naman sabihin magpupukpok ka ng yelo. Totoo naman yung sinasabi nito, kakampihan natin siya. Pero nga, kagaya ng sabi natin, hindi siya akma dito sa ating bansa.
bansa. Iba ang ano natin dito, kultura kumbaga. Kabastos-bastos yung sinasabi niya. O 'di ba dito sa US, kapag tinawag kang ganun, okay lang. Pero pag ikaw tinawag ka rito naggaganunin ka, anong dating sa 'di ba? Mayabang, 'di ba? Ganun. Magkaiba yung kultura ng western country sa Asia, 'di ba? Pag sinabi mo break the ice, di ba, start a conversation. Pag sinabi mo halimbawang hit the sack, di ba, matulog ka na. So, hindi intended. Kahit na anong paliwanag mo, wala tayo sa western country. Pagdating sa mga ganyang mga salita, is kabastos-bastos yan para sa ating mga Pilipino. Ikaw man to lumagay sabihin ko, you're so stupid. Pero joke lang yun para sa akin Pero ano ang take mo doon? 'Di ba? Bastos to 'di ba? To insult, hindi yan personal insult. Ano? Personal insult yan. Iba nga kasi kultura natin dito. Ang ano dyan, it is an idiomatic. Parang siya sabi, focus on the rules. Because ini-invoke niya, parang law. Pero kaya sabi ko, it's the rules, stupid. Mag-focus tayo sa rules. O 'di ba? Kinore ka nga ni Alan Cayetano na mali nga yung pinopokus mong rules. Kaya nga napaano ka, 'di ba? Napaupo ka. 'Di ba? Ang pinokus mong rules, Rule 24. Pero ang sabi ni Senador Alan, pinakinggan kanya At kinore kanya in a nice way. Ang sabi niya, mali po. Ang Rule 36 po ang ating pinag-uusapan. Kasi banat kayo ng banat. 'Di ba? Banat kayo ng banat ng mga rules. Hindi nyo naman pala nauunawaan. 'Di ba? Ang viewers natin matatalino na ngayon, 'di ba? Ang taong bayan matatalino na ngayon. Sige, banat kayo dito para lang mapuntusan nyo tong majority. Pero kung tutusin, wala naman pala kayong alam sa rules. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ni Senador Alan, wala pa tayo sa debate. Ano yung palang to, motion pa lang to. Kaya nga dinivide yung house para pagbotohan. Ano ginawa nyo? Nag-walkout kayo. Kasi hindi nyo maintindihan yung rules sa Senado. Ano ba naman kayo, mga senador kayo, hindi nyo alam yung rules? 'Di ba? Ang tagal mo na dyan, nalito ka pa rin, ikinorek ka pa ni Senador Alan. Sa mga viewers natin, panoorin nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kasi ako, ino-observe ko lahat ng mga ginagawa nila. Kung meron silang binabanggit na mga rules, syempre inaalam rin natin yun kahit papaano, 'di ba? Para naman, meron akong information na maibibigay sa inyo na mas madaling maunawaan, 'di ba? So tuloy tayo. Hindi ko ibig sabihin na stupido siya. Yeah. But if he will take it literally, then that is call. Hindi. Mali ka pa rin. Kasi, kagaya ng sabi ko, hindi mo pwedeng basta-basta i-apply yung culture ng western country. Alam ko yan yung sinasabi mo Pero kasi, pagdating dito sa Southeast Asian country, sa Asia, sa Pilipinas, iba tayo. Kagaya doon sa US, sa western country. 'Di ba liberated sila? Tayo, ano ba tayo? 'Di ba mga ano tayo, yung matatandang dalaga, mga matatandang binata, ayaw sa mga kalaswaan. 'Di ba? Nakita mo yung difference, 'di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na i-take niya yan as stupid talaga, 'di ba? Yun talaga ang dating nun, Senador Lacson, 'di ba? Pangungutya yan 'di ba? Hindi mo pwedeng dalin yan dito. Well, you're right about that because that idiom became famous during former US President Bill Clinton's time, right? Yeah. When somebody said it's the economy stupid, the economy was doing well, so he was not impeached during that time. But moving forward, Senator Marcoleta might bring this up on Monday. There is a possibility, and he may say he may call your language unparliamentarian. Tama, totoo naman kasi. Well, that's his call. If he takes it to mean literally, I said, ano niya, call niya yon. Pero ang sinasabi ko nga right now, and when I Hindi kasi bastos ka kasi talaga. Sa totoo lang, Senador Lacson, bastos ka talaga na dapat hindi mo sinasabi yon, 'di ba? Binabraso nyo na nga sila 'di ba, sa Senado Kitang-kita ng taong bayan. Ang kinakasuhan lang ng ombudsman ang majority. Bakit walang kinakasuhan sa minority? Si Erwin Tulfo, 'di ba, kalabag-labag sa batas yung pagbend ng law? 'Di ba? Kalabag-labag sa batas 'yun pati yung flood control. Bakit hindi siya included doon? Hindi siya makasuhan. Kasi kakampi siya, 'di ba? I tweeted it, yun talaga yung meaning noon, no? Hindi ito literal na meaning na stupido siya. At Palusot mo lang yan. Now, on Monday, pinag-usapan natin dito. Yeah, pinag-usapan natin dito. I wanted to Sa sobrang ito kasi si Senador Lacson sa sobrang pikon niya, nagaano na siya, status na siya, 'di ba? Sa totoo lang hindi niya mailabas sa Senado kasi alam niya may kalalagyan siya doon. Dahil sasagutin talaga siya. Kita mo, binabanatan siya ni Senator Marcoleta, wala siyang kibo. Sinabihan siya, sige na nga, ikaw naman mas matanda sa akin 'Di ba?
Kasi alam niya na hindi mo pwedeng kutya-kutyain basta-basta itong mga senador dahil ito ay hindi biro dahil mga abogado yan. Although PNP chief si Senador Lacson, hindi natin siya minamaliit. Pero iba kasi kapag abogado kalaban mo. Ask you. Hindi law. Yeah. Yes. No, on Monday, just to close, what is your strategy? There's a big possibility, of course, that they will make sure that Senate Eto panoorin nyo itong mabuti. Napakaganda na itong interview na to. Kasi dito, ibinulgar ni Lacson yung mga hakbang nila para pabagsakin ang majority. Cheese Escudero is going to be present on Monday. Alright? Okay. So, anong plano ng minorya kung 12 na ang majority on Monday? Look, Karen, sa Senate, wala kaming closure. Sa House, meron. Parang limited sila sa 30 minutes. So we'll keep debating, we'll keep asking questions, we'll keep interpolating, and we will introduce amendments if it comes to that. If they disregard Rule 24 and insist na hindi, nandun tayo sa 136 and then divide the House, so matatalo kami sa botohan, then so be it. Talagang tyranny of numbers yan eh. Tyranny of the majority talaga. We're in a democracy. Kasi ang problema sa kanila, dinidelay tactics nila yung botohan, yung divide the house para hindi umabot. Kasi kagaya ng sabi ni Erwin Tulfo, si Bendalo, 'di ba? Ang sabi niya, minamadali raw nitong majority yung pagpapasa ng motion, yung amyenda nun. Rule 14, Section 41, yung about sa via online na pagdalo ng mga senador. Kasi raw may makukulong. Ayan. So, dinidelay nila ngayon para pagdating ng nakulong na yung mga dapat makulong sa majority, sila na yung bagong majority. 'Di ba? Kasi lamang sila eh. So may problema kami doon, pero ang next move namin, kung talagang pilitin nila, is probably minority members will have the option to bring the case before the Supreme Court. O kita mo, ngayon, pupunta kayong Supreme Court, binabastos nyo Supreme Court, kino-question nyo. Saka si Soto, kino-question ni Soto ang Supreme Court, ang mga desisyon, tapos ngayon, pupunta kayo na Supreme Court, 'di ba? Kundi ba naman kayo mga siraulo dyan? Kasi sabi ko nga, and I heard Senator Dillon, when you interviewed him, na basta't merong grave abuse of discretion, pwedeng pumasok ang Supreme Court. Like in the case of Balag, Alvin Balag, remember, we investigate. Paano magkakaroon ng grave of abuse? Dinidivide nga yung house eh. Binibigyan kayo ng chance na pagbotohan, 'di ba? Paano kaya magkakaroon ng grave abuse sa part na 'yon? 'Di ba? Hindi naman dinidisrespect yung yung position nyo eh, 'di ba? Binibigyan kayo ng chance na pagbotohan, pagdebatehan. Kaso ang ginawa nyo, nag-walk out kayo, 'di ba? 'Di ba? Kasi gusto nyo gawing crocodile farm ang Senado. Yun lang yun. Stated the hazing of Acho Castillo, and then we cited in contempt of the committee si Balag. But then he went to the Supreme Court and questioned discontinued detention. So ang jurisprudence na nag-exist, and it was within the power of the Senate and the Congress na mag-cite in contempt of the committee and or the Senate or Congress, and then ipa-detain. Pero nilipit na ng Supreme Court yun. Ang sinabi ng Supreme Court, hey, sobra na yan kasi yung case ng ni Arnold, para nakalimutan siya sa Muntinlupa. Ilang taon na, nakailang congresses na, nandun pa siya. So, the Supreme Court deemed it wise to limit the powers of Congress. So, pwede rin gawin ng Supreme Court yun, mag-step in, mag-intervene, because clearly, merong grave abuse of discretion. And that's the... Paano mo naman nasasabi nakakampihan kayo ng Supreme Court, 'di ba? Kasi based on rules, yung sinasabi ng majority. Paano mo naman nasasabi na papabor sa inyo ang Supreme Court, 'di ba? Ganyan ba kayo katiwala dahil ba meron kayong backup sa likod na si Ombudsman Boying Remulla, pati ang presidente, 'di ba? Kasi kung titignan mo kaya naman natin nabanggit yan si Ombudsman Boying Remulla. Bakit walang kaso ang minority? Bakit puro sa majority, 'di ba? Hindi nila nakumbinse na umanib sa minority yung ibang majority. Kaya ang sabi nila kakasuhan. Nag-umpisa na ang kaso, 'di ba? Inumpisa na kay Cheese Escudero, Jingo Estrada, sunod si Joel Villanueva. Paano niyo naman nasasabing kakampihan kayo ng Supreme Court, 'di ba? Only reason why the Supreme Court would enter into the picture, kasi merong grave abuse of discretion. The other, of course, the other Porkit hindi nyo maintindihan yung rule, may grave abuse of discretion na agad, 'di ba? option would be for the Supreme Court not to step in, sabihin nila, wala kaming pakialam sa internal rules ninyo. So, it's up to the Supreme Court actually, but yun ang final option namin kung talagang pipilitin kami na i-adapt. Kasi natatakot kayo. Una, pag hindi na-impeach si BP Sara, alam nyo may kalalagyan kayo. Pangalawa, pag nakaboto si Senador Bato, alam nyo may kalalagyan kayo. Yun yung tinitibag nyo. Kasi pag natibag nyo yun at napakulong nyo pa yung tatlo, yung majority,
magiging minority. Mahahawakan nyo yung vote ng Senate, 'di ba? So maghahari kayo. Pero ang kinagandahan lang nun, hindi nyo pwedeng palitan ang Senate President. Si Senator Alan pa rin, 'di ba? So ang kinakailangan nyo lang mabawasan sila para maging new majority kayo. Kaya yun ang pinaka-diskarte nyo, 'di ba? Yung ipakulong yung the rest na senador na pwedeng kasuhan, 'di ba? Or implement yung ganong klaseng rule, which to us is unacceptable. You know, Karen, Oo. unahan ko na kasi gagamitin nila ito sa amin. Ayan pakinggan nyo mabuti. When Laila de Lima was incarcerated in Camp Crame, co-authored yung resolution along with Senator Drilon and other senators to allow Senator de Lima to participate in committee hearings and plenary sessions. But that's all there was to it, participate. I don't think kasama sa resolution namin na she could vote. But of course, nandun din sa consideration namin, kailangan meron siyang leave of court because yung kanyang legal custody nasa RTC at the time. Ang legal custodian niya yung court. And then meron pa siyang physical custodian that yung permission nila should also be sought or we should have their permission. In this case, assuming hypothetical ito, Karen, I'd like to make clear, baka ma-misunderstood na naman. Now, we're not praying, we're not hoping that one or two or three of our colleagues would go. Sus, anong we're not hoping? Sus, 'di ba? Yun na nga sinabi ni Erwin Tulfo, minamadali dahil nga makukulong sa mga senador. Yan, nako, binobola mo na naman kami, Senator Lacson. 'Di ba? Hindi natatago sa amin yan. To jail. Oo. Pero kung mangyari yon, You're not hoping. Sino ba kaibigan ni Boyeng Rimulya? Nakanino ba si Boyeng? Nakanino ba kayo? Diba? Oh. Ayan ka na naman Pinapaniwala mo na naman kami sa kasinungalingan mo. say kung today, because it's not a holiday, nasabi na rin ni Ombudsman Remulla na today i-refer na nila yung kaso ni Senator Jingo Estrada sa Bigan Bayan. So give or take 24 to 48 hours, baka ma-issue ng warrant. O, di kulong. Mababawasan ng isa. By Monday, the ratio would be 11 against 11. O, diba? Yun ang plano. Kasi hindi nila makuha ang majority. So, babawas-bawasan nila unti-unti. Kasi, pero mo, hindi nila mabili. Hindi yung pangako nila, hindi mabenta. O, inanuan nila, binantaan nilang kakasuhan. Pag hindi umanib sa minority, hindi pa rin natakot. Diba? Nanindigan yung 13. Because right now, they're 12 because Senator Bato is not available. So magiging 11 and 11 kami. So Yan na. kung ano maging situation, hindi lang mapipilit sa floor yung ma-adapt yung resolution kung walang quorum. Kasi ganun din ang gagawin namin pag pinilit nila. 'Di ba? Planadong planado. Kaya sila nag-walk out para i-delay. Kasi hihintayin muna nilang may makulong na isa, 'di ba? So 11-11. Hihintayin ulit nila na may makulong pang isa. May iwanan yung Oo. minority leader. Yun, a repeat of what happened last Tuesday. Ah, 'di ba? Assuming that in 2 weeks, kasi in-announce din ni Ombudsman Remulla ito, si Senator Villanueva, what if in 2 weeks na ipal din yung information na ison din siya ng warrant, the ratio would now be 11 and 10. Oh, 'di ba? Si Joel Villanueva naman ang ipakukulong nila. So sila na yung bagong majority. 'Di ba planadong planado kung bakit nila dinelay yung pag-amend nung Rule 14 Section 41, 'di ba? Kasi ipakukulong muna nila yung dalawa para makuha nila yung boto, 'di ba? Ang problema, hindi nila makukuha yung majority na maging Senate President kasi kailangan doon 13. Kulang pa rin silang dalawa, 'di ba? Pero sila na yung bagong majority, 'di ba? Dahil nga kulang na yung majority, magiging minority na ngayon 'yun. 'Yun ang plano nila. Last option si Boyeng Rimulya. 'Di ba? Ganyan kaloko yung mga senador na yan. Kaya, intention nilang mag-walk out. Kunwari lang na against sila sa mga rules. Huwag nyo na kaming loko-lokohin, 'di ba? Ipakukulong nyo para kayo na ang bagong majority. Ganun lang yun. So effectively, we will be the majority. Oh, 'di ba? Sabi sa inyo While they have the Senate President on their side, they would only be 10, kaming 11. So what happens, Karen, is we'll be controlling all the committees. Oh, 'di ba? Kokontrolin na nila lahat ng committee. Ngayon, may impeach si BP Sara, 'di ba? Kasi sila na yung bagong majority. Boboto sila ng against kay BP Sara, may impeach na agad. Kasi 10 versus 11, sino lamang, 'di ba? 'Yun ang plano talaga nila. Last option nila. Talagang pinag-isipang mabuti 'to no? Talagang gigibain nila yung majority block Because we will Yeah. move to declare all the chairmanships of all committees vacant, and then we will re-elect the chairperson. So that's an awkward situation, but that's the reality. Because sabi ko nga So kanina, technically, tayo
doon sa tiri. No, technically, Senator Lacson, kumbaga, in the beginning, Maganda yung sasabihin ni Karen Davila dito pakinggan nyo. I know that the minority was trying to win some members of the Recruit, majority to move to the minority, but it seems parang makakatulong sa inyo, in effect, pag naglabas ng warrant ang ombudsman. Yun, di ba? Di ba? Makakatulong talaga sa kanila kasi planado na. Planadong planado yung ginagawa nito nila Lacson na kailangan nila ipakulong yung mga senador para makuha nila yung majority. Ngayon, ibabakante nila lahat ng posisyon para makontrol nila ulit. 'Di ba? Kasi ayaw na sa kanila nung 13. 'Di ba? Oh. Ganyan sila kaloko. Ang mangyayari noon, without the minority doing anything, you can technically change the Senate President. Is that correct? Tama, 'di ba? Ang susi si Boying Remulla para gibain ang majority kasi ipapakulong lahat ni Boying Remulla. Eh di wala nang kokontra sa sa impeachment ni BP Sara, 'di ba? No, that's not correct. It takes 13 votes to elect a Senate President or to oust a sitting Senate President. But it only takes a simple majority to elect the chairman or the chairpersons of the committee. Pero Senate President, Oo. so kung gano'n ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer. But he does not Oo. control the Senate because Yeah. the controlling number would be 11 as it is now, again 10 of the former majority because mag-change na magsisip yung majority sa minority ngayon. 'Di ba? Talagang pinagplanuhan nilang ibagsak yung 13 kasi hindi nila makuha sa santong usapan Gusto nila sa santong paspasan Lahat ng panunuhol ginawa na nila, pananakot hindi nila nakuha. Kaya doon nasabi ni Senador Alan na walang onsehan sa 13 kasi hindi talaga pumayag, 'di ba? Ngayon, tignan natin kung makukulong talaga ng matagal itong mga senador na ipakukulong nila. Syempre, hindi namang papayag na basta-basta na lang makukulong yan. Yun ang nakakalimutan nila na meron ring itinatago itong mga to. Yun ang aabangan natin. Now, Oo. ang assumption dyan, another assumption is what if one or two moved over or cross over to the minority now, So magiging 13, we can change the Senate President. So, dito lumalabas sa interview ni Senador Lacson, hoping pa rin sila na may dalawa na pupunta sa kanila para ma-change yung Senate President. Ayan, hoping pa rin sila dyan. Sige, kapit lang, 13. Nandito lang ang taong bayan para suportahan kayo. Ayan, so maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating content, pagre-react sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag po kayo magsawang i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe na din kayo. So hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!